Mag-ingat po mga kapuso kapag may bili ng mga sasakyang segunda mano. Dahil baka ang inaalok sa inyo, sasakyang karnap pala. Yan naman ang tinutukan ni JP Soriano. Exclusive! Lumapit sa GMA News ang isang negosyante na itago natin sa pangalang Eman upang ikwento na nabentahan siya ng karnap na sasakyan. Kwento ni Eman, nagustuhan niya ang isang Mitsubishi Montero na nahanap ng kanyang ahente. Nakipagkita na si Eman sa may-ari ng SUV kung saan binayaran niya ang sasakyan sa halagang 700,000 pesos. Pero na magpunta si Eman sa Land Transportation Office o LTO para ipalipat sa pangalan niya ang official receipt at certificate of registration na sasakyan, na yung papeles pala na hawak ko are all fake. Gawa pala siya and it's a hot car. kaya inireklamo ni Eman sa pulisya ang nagbenta sa kanya ng SUV na si Glenn Torres. Pero sa inquest sa Taguig Regional Trial Court, lumabas na ibinenta rin daw kay Torres ang SUV. Kaya iniurong ni Eman ang reklamo laban dito. Sa investigasyon ng Highway Patrol Group, babae ang tunay na may-ari ng sasakyan na biktima pala ng carjacking noong June 2014. Kinuha ko yung bag kong dalawa, tapos saka ko ibinigay yung susi. Bumaba ako actually, na katabing-katabi ko siya, na nakaharap sa akin, tapos nakatutok sa akin yung baril. Parang ganon. Tapos sinulak ako sa clinic. Nagulat ako kasi akala ko ano na naman to, baka mamaya hindi ito totoo. Kasi nakakatakot na eh. Siyempre. Inireport sa PNP ang carjacking pero hindi na raw ito nakita hanggang sa makuha na niya ang claim sa insurance. Usually, either patago at the same time mababa ron sa market value niya sa modelo ng offer nila. So yung mga buyer naman natin na gustong bumili, na gustong makatawad, so igagrab nila. Paalala ng otoridad sa publiko maging mapanuri sa mga gagawing transaksyon. Kung bibili ng second-hand na sasakyan, i-check muna ito sa LTO at HPG. JP Soriano, nakatutok 24 oras.